Alam ni, Sarah na puwede rin siyang ma-ICC, pero hindi 'yun pinag-usapan ng, Malacanang, 'di ba? Parang ang na-focus dito ay yung, impeachment trial na mangyayari na, okey? Baka sa anniversary ng tatay nila sa ICC. Pero eto na nga, lumabas na nga yung, pangalan ni Bongo at saka ni De La Rosa, okey, at saka ni Oscar Albayalde. So ito po ay ano pa nito, 2025 pa lang. So ayun, nagkatotoo nga. 'Di ba dati pang in-explain ni, Trillanes na si Digong ay talagang maaaresto 'yan through Interpol. Walang naniniwala kay Trillanes, 'di ba kampante sila. Pero nung may nakapag-tip kay Digong na mayroon nga talaga daw, eh, 'di ba biglang pumunta ng Hong Kong. Kahit pa ika-ika na kahit hindi na kaya mag-travel, biglang pumunta ng Hong Kong. So, bakit, 'di ba? Takot bang maaresto? Pero yun na nga, nung bumalik from Hong Kong, ay dumaan sa NAIA, ayun, boom, dumiretso sa The Hague, right? Kaya nagtatanong din ako, 'di ba, sa tingin mo magpapahuli ba 'tong si Inday Sara? So mismo si Inday Sara ay, kinukutuban talaga na magkakaroon din siya ng ICC warrant of arrest. Hindi siya kasama dun sa kaso ng tatay niya, pero panibagong kaso, okey? Kasi nga, hindi naman siya naging under ng tatay niya, okey? Nung mayor siya, siyempre yung tatay niya wala, eh. So siya daw nagsimula ng tukhang sa Davao. So panibagong kaso 'to. So separate case po ito sa kanyang tatay. Pero bakit wala pa tayong narinig? Niloloto na ba nila or palihim ba nila or inaiwasan nila na ma-trigger itong mga supporters ni Sara? So eto mga kaloys, kahit na si Senator Amy, okey, sabi niya na magkakaroon talaga yan ng ano, ng, warrant of arrest. So ano yung basehan nila? 'Di ba yun yung katanungan, eh, bakit? Ano bang ginawa ni Sarah? Hindi naman siya ano, eh, hindi naman siya parte ng ano, eh, nung, time ni Digong, 'di ba? Parang gano'n yung mga katanungan mga kalis gano'n din mga katanungan ng mga DTS. Parang napaka-imposible na ma-ICC itong si Sarah. Pero bakit hindi pa natin nabalitaan, okey? Bakit si Digong ang inuna? So eto mga kaloys, um, itong, tao na state witness na ngayon sa ICC, okey? Ito po ay 2024 pa lang, okey, 2 years ago ay nagsasalita na po siya. Okay. So, panoorin natin mga kaloys at, ito po yung basehan natin that the probability is very high na magkaroon po ng separate case itong si Sarah, okey, pero kasama pa rin si Bato. Kasi si Bato at saka si Sarah yung, nagpatupad ng tukhang sa Davao, okey? Kaya siguro si Bato ay nagtatago kasi magkakaroon talaga siya ng baka dalawang kaso, 'di ba? Wala na, forever na sa The Hague. Eto mga kaloys, ishi-share ko sa inyo yung, 2024. Ito po yung basehan natin. Okay. So eto. Dating pulis at nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Dawit din sa iba pang mga alegasyon ni Las Cañas, sila dating Pangulong Rodrigo Duterte, Pastor Apollo Quiboloy at ilang nakaupong senador. Saksi, si Salima Refran. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. So ito mga kaloys, 2024 pa ito. Okay, kailan ba ito? January of 2024. Okay? Kailan ba nagsalita itong si Sara na yun na nga, gugurgurin kita? Eh, 'di ba parang ano siya, eh, November of 2024. So nauna itong news, nauna itong banta ni, Las Cañas sa pangulo bago wawala yun si Sara, 'di ba nung nakulong yung, BFF ni Sara, 'di ba? Ay nagwala si Sara at dun yun nagkaroon ng threat. So nakita niyo mga kaloys, dito pa lang ay buminggo na itong si ano, eh, si, Las Cañas, eh. Nasabi niya, "Wag ka talagang mag-ano diyan, magkumpiyansa diyan kay ano, kay Rodrigo Duterte at saka kay Sara." And during that time na nagbanta si Sara, wala pang ICC o hindi pa na-ICC si Digong. So kampante sila. So meron na daw nakausap si Sara na kung may mangyari daw sa kanya, so pabiktima style siya, ay meron na siyang inutusan na gugurgor kay BBM, kay Liza at saka kay Martin Romualdez. See? So buminggo ito si Las Cañas, right?
January ito, November nagsalita si Sara. Mga traidor po itong mga ito at Babalaya ng dating pulis na nagpakilala rin miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. So 2024 to itong mga kaloys, tapos 2025 after a year. 'Di ba? After a year, ayun na ICC si Digong, March. 'Di ba? Yun yung timeline. So baka naka-focus lang muna kay Digong, baka may separate case dito kay Sara. So eto mga kaloys, meron ding sinabi itong si Las Cañas na tumataas yung probability na may kakayahan nga itong si Sara na ipagurgur si BBM, si Liza at saka si Martin Romualdez. And yun na nga, yung chance ni Sara maging president kaagad ay kung may mangyari kay BBM. Kaya dapat mag-ingat si BBM. Alam ni BBM na marampit na ma-checkmate itong kampo ng Duterte, pero yun na nga, di ba? Baka talaga full blast na itong kalaban niya at baka gagawin yung nangyari dun sa mayor ng Tanawan, di ba? Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.